Hello, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kababayan. Ngayong araw po ng Martes, panibagong araw, panibagong pagkakataon ng paglilingkod. Ako po muli ang inyong lingkod, si Pastor Robert. Tayo po ay napapakinggan live sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio official YouTube and Facebook pages. Kasama na rin po ang NTFL CAC Facebook page. Ako naman po si Kin. Ngayong umaga, April 21, 2026, nais namin kayong maging bahagi ng aming programa na kung saan ating tatalakayin ng mga kwento ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Ako naman po si Cassie. Sa tulong ng Diyos, bayan at pamahalaan, ating tahakin ang landas ng kapayapaan at pag-unlad para sa lahat kasama ang ating mga kapatid na nailigtas mula sa maling landas at kapahamakan. At yes, sa bawat kwento po ng bagong simula at pag-asa, patuloy po natin ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat. Ang binagong buhay. At bago po tayo magpatuloy, let us seek the guidance of our Creator through a prayer. Ay po'y manalangin, samahan niyo po kami mga kababayan. Banal na Diyos, mahabagin at makapangyarihan ka po sa lahat. Nagagalak po kami at nagpapasalamat sa pagkakataon at panibagong umaga na kami po ay makapaglingkod sa inyo upang malaman po namin kung paano niyo binago ang buhay ng aming mga kababayan. Samahan niyo po kami at ipagpatawad ang aming mga kasalanan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Robert. Muli kayo po ay nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Kumusta naman po kayo, Pastor, Sir Kin, and Ate Rose? Kumusta naman ang week ninyo so far? Okay Yan, naman. very busy, very busy. Traveling to and fro. Si Ate Rose, alam ko, nasa galing din sa biyahe yan. Oo nga, mukhang Talagang busy si Ate Rose. Ang daming mga engagement, Opo. Ako naman, wala ako last week na. Nagpunta ako sa Eastern Samar kasi meron tayong as part of National Inspection Team ng mga projects natin sa barangay upang mapaunlad sila. Ito yung tinatawag na Barangay Development Program kung saan binibigyan ng serbisyo ang ating mga kababayan sa mga liblib na barangay, yung mga tinatawag na geographically isolated and disadvantaged areas. So, wow. ayun po, napakagandang proyekto ng ating gobyerno, sir. Yes, alam mo, pinaghandaan namin ng ating mga FR, ng ating mga KKK, yung kasama sa Buklod Kapayapaan, sa Mindoro. Pinaghahandaan po. Abangan niyo po yung gagawin po nilang healing center or wellness center. Yes, sa Mindoro, magkakaroon sila ng wellness. Isang part ng programa nila is wellness or tinatawag itong healing center na kasama ang mga missionaries natin ng mga FR, yung mga FR natin at mga SULADs. Yan. Antabayanan niyo po. At ito po'y maglilingkod sa ating mga kababayan para maghatid ng kagalingan at pagkalinga sa ating mga kababayan. Opo, napakaganda po nun para sa masuportahan natin ang ating mga kapatid na nais ng mapayapang landas sa kanilang pamumuhay. So, ayun. Kasi maaari na ba natin pakilala ang ating guest? Napakaganda nung balita ninyo, Pastor. Aabangan po namin ang inyong healing center dyan sa... Yes. Ayan. Mindoro. Mindoro. Okay, sa Mindoro. Ipakilala na po natin ang ating natatanging panauhin ngayong umaga. Ang ating panauhin ngayon ay Secretary ng Kapya, Cagayan. Isang lupon ng mga peace advocates na nagsusulong ng kapayapaan sa Cagayan Valley at tumutulong sa mga dating rebelde. Akin pong ipinapakilala si Sir Ryan Daguyam. Magandang araw po, Sir Ryan. Ayan. Good morning, Sir Ryan. Good morning, sir. Magandang araw po sa ating lahat at masugid niyo pong tagapakinig. Magandang araw po sa ating lahat. Yes, kagalakan po namin, Sir Ryan, na makasama ka po sa episode pong ito ng Ang Binagong Buhay. Yes, sir. Thank you, sir. Kung hindi po ako nagkakamali, ay kayo po ay residente ng munisipalidad ng Bagao ba yan? Bagao, Cagayan? Oh, yes, sir. Maaari mo niyo ba, sir, ilarawan sa amin paano yung naging buhay niyo noon sa Bagao bago po kayo na-involved dito sa armadong pakikipagbaka? Yes, sir. Unang-una po sa lahat, magandang araw po sa ating lahat. Yung aming sitio po kasi, sir, sa bayan ng Bagao,
Isa ito sa pinakaliblib na lugar na matatagpuan sa Sitio Birao, na Baggaw, Cagayan, na walang kahit sinumang uri ng sasakyan na nakakapasok sa aming tanging kalabaw lamang po ang aming ginagamit na naglalabas kapag naglalabas po kami ng aming mga produkto na binibinta sa bayan, sir. At isa pa, wala pong signal po sa amin, kaya po yun yung isa na sa tingin ko ay kung bakit nagtatagal yung mga NPA doon. Nakakapag-recruit sila ng halos, inaabot sila ng 3 araw, dalawang araw sa aming baryo kasi sa hirap ng daan po at saka sa kawalan ng source ng signal, kaya po ganun yung isa na nakikita ko kung bakit nakapag-recruit sila doon sa aming barangay. Ayan. So nung panahon na yun wala pang kalsada at walang communication, mahirap, no, sir? Yes, sir. Bali, ano lang po ang gamit namin, sir, pag naglalabas kami ng produkto namin noon, sir, is yung kalabaw lang po yung ginagamit namin, sir, pag nilalabas namin yung mga produkto sa papuntang bayan po. Ayan, sir. Okay. Sir, paano naman kayo hinikayat na sumali sa armadong grupo, sir? Ano yung mga nangyari? Yung una kasi, sir, is syempre kaya ako napasampa or na-recruit sa amin kasi nung kabataan pa namin, sir, sa first time namin kaya makakita ng baril, yun yung isang namin, sir. Para bang pag nakahawak ka ng baril, sir, is ang angas, parang maangas yung dating ganun, sir. At isa pa, sir, kaya nakuha nila loob ko na sumampa dahil hindi mo na kailangan mag-aral, mag-graduate bago ka makahawak ng baril. Yun ang sabi nila sa amin, sir, noon. At yun yun yung mga, sir, sobrang hirap ng aming buhay noon dahil nangako sila na tapos nangako sila, sir, kasi na bibigyan nila yung family namin pag kami ay sumampa sa Kilusan. Bibigyan nila yung family namin na magkaroon ng isang sakong bigas kada buwan, tapos merong allowance na 6,000. Kaya po, yun, sir, sa hirap ng buhay namin talaga, kaya napilitan ako, sir, na pumasok doon sa amin sa Baggaw, sir. Natupad naman po ba yung pangako nila, Sir Ryan, sa inyo na magbibigay sila ng mga pagkain, ng bigas, ng allowance, buwan-buwan? Actually, ma'am, hindi po siya natupad. Sobrang sir, sobrang ma'am, yung family mismo namin, ma'am, yung mas lalong naghirap yung family namin dahil sa pag-aalala sa amin, ganun po, ma'am. Yung pagpasok namin sa Kilusan is ganun po, yung family namin mas lalong nahirapan, nagkanda utang-utang dahil sa paghanap sa amin, ganun po, ma'am. Matanong ko lang, Sir Ryan, Yes, gaano ka katagal, yung nakasumali doon sa grupo? At ilang taon ka noon? Nasa sir, nasa 14 po. 14 po ako, sir, nung sumali ako sa nang sumampa po ako. Napakabata. Minor pa pala. 14 years sobrang old. bata. Bali apat po kami, sir, na sumampa noon kasi nung anniversary po ng CPP ng NPA doon sa Rizal, binitbit ko po yung 3 kong pamangkin. Ayun po, 4 po kaming pumasok doon mismo. Galing mismo din sa barrio po. So, ina-assess ko lang, Sir Akin, Opo. yung situation ni Sir Ryan. Yung binanggit mo kami ng Gidas, yung geographically isolated at Yes, sir. disadvantaged mga areas ng mga sitios. Ito yung kumbaga may mga lugar talaga na geographically isolated. Opo. Tapos yung kay Sir Ryan na mahirap yung kanyang buhay. Tapos they look forward, parang they have high regard doon sa mga nagdadala ng armas. Siguro dahil sa mga sundalo, mga pulis na mabalitaan nila na
ito yung parang sang-ayon kay Sir Ryan, nakahikayat sa kanya. Opo. At Yes. Pastor, medyo kakaiba nga itong kwento ngayon ni Sir Ryan kumpara sa mga naging dati nating mga guests. Guests, Kasi yung oo. motivation ni Sir Ryan ngayon sa pagsali is purely economical. Hindi katulad ng mga nauna natin na mga guests, yung advocacy talaga nila, yung paalam ng galit nila. Ito, si Sir Ryan, pinangakuan sila na magkakaroon sila, giginhawa yung buhay nila. Pero, Wala ayun nga, rin napahamak talaga. lang sila at hindi naman napabuti yung kanyang pamilya. Yes, sir. Ayun. So, Sir Ryan, ano bang naging tungkulin mo dun sa Kilusan nung sumali ka? Bali nung pagpasok ko sa Kilusan, sir, ano po sir, wala naman po akong naging tungkulin, kundi ang ginagawa po namin, nag-aaral po kami na nagpapa-undergrad kami sa mga araling pangloob, ganun sir, yun sa yung ginagawa namin. Tapos, inaano din kami sir sa mga sa medical sir, ganun sir. Tapos minsan sumasama din po sa mga sport, nagbibigay ng mga sport dito dun sa mga kasama sir sa loob din. Opo. Napakarami po pala ninyong tungkulin noong nasa loob kayo ng Kilusan. Naging nurse na kayo, Busy person. Yes sir. Yes. Medic, tas ayun, kung ano pang naging tungkulin. At sir, ayun nga, yung lugar, doon din kayo na-assign sa Cagayan, no? Sa lugar niya rin? Yeah, ay hindi sir. Bali sa Rizal na po kami pumasok nung nagkaroon ng anniversary po. Kasi doon sa amin kasi sir is parang medyo alanganin pa siya, kaya ginawa po ng yung nagsumundo sa amin is doon na po kami sa sir, sa Balani po, sa Rizal, Cagayan din po sir. Cagayan area din. May ilang taon ka, sir? May ilang taon ka na nandun sa armadong grupo? Sir? Ilang taon? Ilang taon yung yung panunungkulan at dun sa armadong grupo? Sir, bali na 7 months. 7 months lang sir, yung namin sir doon. Nagpangabot ba kayo ni Ate Rose? Ate Rose, nag-abot ba kayo ni Ay, hindi. Hindi, 19. magkaiba kami ng area. Sir Ryan, may tanong lang ako. 'Di ba sa Kilusan hindi pwedeng magpa full time ng mga minor de edad? Dahil 'di ba, yun ay mayroon din silang tinatawag na sa human rights. Pero kayo po ay maagang bahagi na pina-full time nila. Hindi ano po ba ang pagkaano sa iyo ng mga kadre sa inyong pinasok na lugar? Pwede po ba talaga na magpa-full time sila ng mga minor de edad? Yes, ma'am. Bali po ang ginawa namin, nung nakausap namin yung commander sa loob mismo ng Kilusan, ay ma'am, ang sabi po nila sa amin, pwede kaming mag full time at meron kasi tatawag nila na mag-integrate ka, yun yung Ngayon, yung sa amin, ang pinili namin, ma'am, is siya, parang integrate muna. Yun yung 6 yung after 6 months, pwede ka nang lumabas. Ganun yung pagkapaliwanag sa amin. Okay, Tapos, pwede po yan tinatawag na tour of duty o TOD ang tawag o exposure. Yan po ang tinatawag. Pag-integrate Yes, mo na ma'am. makikipamumuhay sa komunidad at sa loob ng Kilusan. Yes, ma'am. Yun po ma'am yung paliwanag sa amin na ganun po after 6 months. Pero nung ma'am, ang ginawa namin parang nag-integrate lang kami, tapos yung sunod-sunod na kasi yun ma'am, yung pakipagsagupan namin sa mga tropa ng sundalo. Nasa 3 times ata ma'am na nagkaroon kami ng encounter. Okay po. Dahil po kayo ay bata pa, 14 years old pa lang, ano ang naging pakiramdam mo? Tama ba yung pinasok mo? Tama mo ba yung pakikipag-integra o pakikipamuhay mo sa loob ng Kilusan at sa komunidad? Dahil maagang bahagi, ang iyong
buhay, kumbaga nakataya ang buhay sa murang edad mo ay nandun ka na sa paglahok sa armadong pakikibaka. Di ba? Ano Yes, ba ang ma'am. naging ano mo? Yes, ma'am. Nakatulong ba sa iyo yun o yun ba ay tama na ang pagpasok sa maagang bahagi o sa batang edad o murang edad ay tama ba na lumahok sa armadong pakikibaka? Yes, bali po ganito po ma'am, ang sa akin po, sa aking experience po, sobrang mahirap yung pagpasok ko, yung alam ko na ikakaganda ng buhay ko o buhay ng pamilya ko is hindi pala ganun yung mangyayari kasi pero nung pumasok na ako sa Kilusan ma'am is ganun nga po. Ang dami naming nararanasan, hirap, gutom, sakit, ganun yung mga nararanasan namin sa loob, ma'am. Hanggang ngayon, actually, ma'am, hanggang ngayon, nagbabayad pa rin kami ng utang. Kasi yung pamilya ko nagkanda utang sa ano, ma'am, yung pamilya ko nagkanda utang sa paghahanap kung saan kami lugar, saan bayan sila sumusuong para hanapin kami, ma'am. Ganun po. Hanggang ngayon po, ma'am, ganun po yung naging status namin ngayon. Dahil sa ginawa ng NPA po, ginawa po nila sa amin, sobrang mas lalo kaming nahihirapan. Ganun po, ma'am. So sir, pinagsisihan nyo yung yung mga nangyaring yun, sir? Yes po. Kung maaari nga lang po, sir, kung andito pa yung commander, gusto ko talagang sir, isabihin sa kanya na ang sakit lang sa dahil sobrang hirap ang naranasan namin, lalo na yung pamilya ko. Nawala kasi ako sa pamilya ko, ma'am, dahil alam na kung yung pagkakalam ko kasi is maganda yung patutunguhan. Kaya sobrang nagsisisi po ako na pumasok. Opo, no? Nakakalungkot no na sinasamantala talaga yung kawalan ng discernment ng ating mga kabataan sa words nga ni Sir Ryan kanina, naastigan siya dun sa mga armas na di niya naisip na kapahamakan yung dulot ng kanyang papasukin talaga. At may mga pangako rin kasi na binibigay yung mga NPA sa kanila, hoping na mas magiging maayos yung buhay nila. Pero sa kasamaang palad, hindi naman nila tinupad. Kaya ngayon, ito yung mga possible consequences. Kaya sa mga nakikinig ng mga kabataan ngayon, sana ay magsilbi itong lesson sa atin na makinig sa ating mga parents and at the same time, maging discerning sa mga grupo na sinasalihan natin. Yan, nakita ko dun sa istorya ni Sir Ryan, very emotional talaga siya kasi talagang naapektuhan yung pamilya eh. Nung apat sila, umalis, kasama yung 3 pamangkin niya, na yung family, alam niyo yung role ng family, mga relatives, siguro kung may mga relatives tayo na nasa bundok, yung best effort yung kanilang yung family nila, nagtulong-tulong, nanghiram ng pera, hanapin talaga sila, sunsunin talaga sila, di ba? At gawin yung paraan para, hindi ko lang alam kung paano natunton, Sir Ryan, kayo nung pamilya niyo, kung paano nangyari, kung paano ka nakapagbalik. Siguro, ikikwento mo mamaya. Pero the point that na ni-reflect ko dito sa sinishare ni Sir Ryan, yung family niya, nung nawala sila, na alam na sumama dun sa grupong ito, talagang ginawa nila yung kanilang magagawa para hanapin at bawiin sila. Kaya nagkautang-utang ang pamilya, nagkaroon ng hanggang ngayon, sabi ni Sir Ryan, ay nagbabayad pa sila ng utang. Ito yung malungkot. At sa isang banda, nakita ko yung concern ng family na talagang ginawa ang lahat para manawagan o pumunta kung saan, babalitaan nila kung saan ito si Ryan at ang kanilang kamag-anak para ma-recover sila. Opo. So, Sir Ryan, maaari mo bang ibahagi kung nagpabago ng iyong isip at tuluyan na kayong sumuko? Paano kayo sumuko? Bali, ganito po, sir. Nagkaroon po kami ng anong pagbaba namin, sir. Hindi pa kami yung sumuko, sir, kasi ang ginawa namin,
pumunta muna ako ng Manila, pero pinupwersa na ako ng mga ating mga tropa, mga kapulisan, kasi may kaso kami, kinasuhan kami ng murder. Mm. Kinasuhan kami ng murder, tapos pinipilit kaming pinapauwi. Ngayon sir, ang nangyari, ang ginawa ko po, kasi sila, yung pamilya ko na po ang ginigipit ng mga tropa natin, yung mga kapulisan natin, na pauwiin ako para mag-surrender. Harapin yung kaso na isinampa sa amin na murder. Ngayon po, umuwi ako, hindi man ako ginalaw, kinausap ako muna yung tropa ng kasundaluhan, sinabihan ako na kung mag-surrender ako, is tutulungan nila ako na baguhin ang aming buhay, ihanapan kung ano yung mga agencies na pwedeng makatulong sa inyo, ganun po. Yung isa na nakikita ko na bakit ako bumaba, na tuloy nagbalik loob sa pamahalaan dahil yun nga, yung sinasabi ng NPA noon nung paglabas namin is pag lumabas kami, tutorturing kami, ganun, papatayin din kami pag hindi kami napakinabangan ng mga sundalo at mga kapulisan. Pero yun ay mga katang-isip lamang or mga ano lamang pala yun, maling pag-ano nila sa amin yun. Kaya parang ano bang ibig sabihin nun, parang saywar yung sa amin para hindi siguro at bumalik kami sa loob. Pero yun nga, naglakas loob ako na bumaba at tumulong sa mga kasundaluhan para kunin yung iba pang mga kasama ko, kasi yung mga pamangkin ko na ako po yung sa kanila sir na pababa. Hinikayat ko sila sir. Ako yung nagpasok, ako din yung nagpababa sa kanila sir. Nung panahon na nasa bundok ka, Sir Ryan, nung hinahanap ka ng pamilya mo, nababalitaan mo ba na hinahanap ka nila? Yes sir, Yes sir, nababalitaan po. Tapos yung kasi sir, nung pagkatapos ng namin sir, nung encounter namin dito sa Balani, yung pamangkin ko na isa sir na bumaba, yun yung nila sir, yun yung nila sa kinuha ng PNP. Kinuha ng siya, tapos ayun sir, nung pag-open namin sa radyo, kasi pinapunta nila sa Bombo Radio sir interview nila sa Bombo Radio sa Tuguegar raw, yung pamangkin ko na isa na lumabas, kasi talagang underage siya sir, nasa 13 pa lang kasi talaga sir. Hindi pa niya alam yung mga talaga, kaya napilitan lumabas, pinalabas siya sir. So nung nagpasya ka na sumuko, ina-facilitate ka ng government. So ibig sabihin doon sa mga dating nasa isip nyo na ikaw ito-torturein, ikaw ay sasaktan, pero kabaligtaran yung ginawa ng gobyerno, sa kwento ni Ryan, na ikaw ay inaruga, tinulungan, at ginawa ng paraan para maayos ang iyong buhay at mabago ang iyong buhay. Tama po ba? Yes sir, bali yun nga po sir, sobrang nagpapasalamat talaga ako na hindi ako yung iniisip ko noon nung pagbaba ko is ganun yung mangyayari, pero kabaliktaran lahat. Mismo yung tinuring namin kaaway ay hindi pa pala. Sila po pala yung tutulong sa amin, sila yung maghahanap. Dahil sa kanila po, sobrang nagpapasalamat ako dahil nakakaahon na kami ng yung pamilya ko po, nasa stable na sila ng kalagayan. Kasi umalis po yung pamilya ko nung nagkaroon ng ganun sitwasyon. Pumunta po sila ng Baguio, nag-stay sila doon kasi nga yung takot. Pero ngayon po, bumalik sila, maayos naman na po yung buhay. Patuloy po yung gobyerno na sumusuporta sa amin, lalong-lalo na po yung mga agencies. Sa mga kasundaluhan po,
at mga kapulisan is hindi po kami pinapabayaan. Napakaganda naman po na marinig yan. Napakagandang balita po niyan. Lalo na nakatulong yung gobyerno sa inyong pagbabagong buhay. Pero maaari po ba naming malaman, Sir Ryan, ano-ano yung klase ng tulong ang inyong natanggap matapos ninyong sumuko? Yes, ma'am. Bali, unang-una po dyan, ma'am, is nagpapasalamat ako dahil yung mga pamangkin ko, mga kapatid ko po is tumatanggap na sila ng natanggap po, pinasok namin kasi sila as scholarship, may scholarship na po yung mga pamangkin ko. Tapos nakatulong din po sa aming sa aming baryo yung pag-surrender namin kasi bumuo po kami ng isang organization doon sa amin na yun ay yung Kapya Igorot Farmers Association na yun po yung parang bumubuhay sa amin doon yung nagbigay kasi ng nagbigay si agency OPAPRO ng tulong pangkabuhayan para sa aming baryo. Yun yung pamana is LPA. Yun po yung isa na pinapaikot namin hanggang ngayon po, ma'am. Opo. Ay, Ate Rose, familiar ka ba sa mga binabanggit na proyekto ni Sir Ryan? Yes, Oo, sir. nakatanggap At din yan, kayo. yan ay hanggang sa ngayon, sir, ang UPAPRO ang siyang nagpapatuloy na nagsusupport sa ating mga FRs Federation, FRs Association, yung pamana, yung mga livelihood program, yung sa dati pong SLC, ano po. Kaya yan yung mga support ng government sa mga Farmers Association at Federation. Hindi lang po yan sa Mindoro, maging sa buong Pilipinas po. Wow. Alam mo, napakaganda talaga ng ng naging impression din sa mga nagbalik loob sa ating gobyerno at maging sa leadership ng ating government, yung kanilang patuloy na pagsuporta, pag-alalay sa ating mga FR. At alam niyo, nakakainggit, Kim and Cassie, alam niyo yung mga benepisyo na natatanggap ng mga FR, lalo na sa Mindoro, kasi yung sabi nila, sana FR na lang ako. Ito namang Totoo, mga ginagawa ng gobyerno, sir, investment to para sa kapayapaan. Yeah. Tulong Alam mo, sa may mga ganung mga comment. Buti pa yung mga FR. Bagamat alam naman natin, iba't ibang mga government agencies natin, mga departments talagang ginagawa nila yung tungkulin. Pero I salute yung government natin, mga agencies natin, na mayroong special program talaga na ginawa ang gobyerno para sa ating mga FR. Kaya alam ni Ate Rose yan, marami doon na nagsasabi, Ate Rose, paano ba magsali na lang kami sa FR kasi may mga benefits, may mga programa ang gobyerno na natatanggap na special program for them. Kaya talagang kudos sa ating mga government agencies na talagang tumututok para sa reintegration program ng ating pong mga FR. Yes, Pastor. Ayun. So, sir, natutuwa kami na napabuti ang inyong buhay dahil sa mga proyektong ito. Sir, kamusta naman yung lugar nyo dun sa Baggao? Nagkaroon ba ng improvement? Kasi yun yung parang, di ba? Yung sa lugar nyo mo. Isolated, di ba? Sa Gidas description, yun. The area din. Walang, nung kinukwento ni Sir Ryan, walang kalsada, walang communication. Ngayon ba nagkaroon ng improvement? Yes, sir. Bali po sa tulong pa rin ng ating mga kasundaluhan, sa mga agency, sa mga ating mga kapulisan is sa awan ng Diyos po, nagkaroon po kami ng medyo maganda-gandang daanan. Kalsada na. Yung mga sasakyan po nakakapasok na po sa amin at yun na po yung isa na nakikita ko na guminhawa sa mga magsasaka dun sa amin kasi nakakalabas ng mga produkto na maayos sa bayan kasi yung mga produkto namin noon pag nilalabas namin nasisira siya pagdating sa bayan pero ngayon po ay isa yun sa nakikita ko na nakatulong sa aming mga magsasaka sa aming baryo po. Ayan. Yan yung tinatawag nating support to barangay development program. Yan nga yung pinuntahan ko last week sa Eastern Samar, yung mga ganyang proyekto para sa mga barangay na malalayo, dating di maabot ng serbisyo, ngayon nabibigyan sila ng mga ganito klaseng proyekto. At kita nga naman natin sa kwento nga ni Sir Ryan na malaki ang pagbabago sa ating mga barangay at natutulungan na sila na maabot ng mga serbisyo ng gobyerno. Kaya yun po. Yes, sir.
mismo po yung mga agencies po ay nakakapasok na po sila doon sa aming baryo po. Ganun sir, yung nangyayari na po doon sa amin sir. Talagang ano no, development susi rin talaga no, yung Opo. development ng mga barangay, ng mga lugar na yan, mga isolated areas, susi talaga sa kapayapaan talaga na maramdaman nila yung presensya ng gobyerno, maramdaman nila yung serbisyo ng gobyerno. Kasi kung mga kababayan tayo na nasa liblib talaga ng lugar, na hindi nila maramdaman ng gobyerno. At siyempre sa mga nakikinig sa atin ngayon, our government is also trying their best para maipagkaloob yung serbisyo na nararapat para sa ating mamamayan. Dito naman sa ang binagong buhay, usapang positibo tayo dito, Kin and Cassie, no? Yes, tama ka, Na Papas. we always look for resolution. May problema, hindi naman maalis yung problema, mga concerns natin. Those are legit concerns, pero nandito tayo, gusto nating ma-feature ano yung resolution, ano yung ginagawa ng ating bansa. At sabi nga dito, para matamo natin yung kapayapaan, lahat dito kasali. Lahat dito merong dapat na tungkuling gagampanan ng bawat isa. Kaya I'm so thankful na naging part ako ng segment na ito ng Binagong Buhay para maisulong natin ang patuloy na pag-unlad at kapayapaan sa ating pamayanan. Yes, Ate Rose! Yan. Sana'y marami pong na nakakarinig sa napakagandang kwento ni Sir Ryan. At Opo. sa aming pagbabalik, kanyang ibabahagi kung paano siya tuluyang nakapagbagong buhay. Magbabalik kami matapos ang isa napakagandang awitin. Ay, ano po ba? Ah, Siguro ano na po natin, baka may May nais mga- pang ibahagi si Sir Ryan. Oo, kasi limited Mga- yata yung oras natin ngayon, Medyo time mga natin. kababayan. Sir Ryan, may mensahe ka ba para sa ating mga kababayan? Manonood. Sa manonood? Lalo na sa kabataan. At pwede kang bumati, dyan sa mga taga-Cagayan. Alam namin nasa Cagayan ka at napapakinggan tayo sa ating social media at sa 89.1 FM. Samantalahin mo, we have enough time para i-share mo pa yung mga gusto mong inspirasyon na mensahe para sa ating mga tagapakinig. Yes sir, yes po, magandang hapon po magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan dito sa Cagayan. Sana po, at lalong-lalo na po kabataan, mga kababaihan, sana po pag napanood niyo, pakinggan nyo or napanood nyo itong aking mensahe sa inyo, yung mga karanasan ko sa buhay ay sana po makapag-isip-isip kayo, lalong-lalo na po sa mga katulad ko. Ayaw mo, nagka-problema yata si... Mukhang may technical Oo. difficulties lang po ngayon si Sir Ryan. Pero siguro habang nag-aantay po tayo, magbasa lang ako ng ilan sa mga comments Comments, yeah, sa go ahead. social media. Lalo pa maraming nanonood sa atin ngayon. Sabi po ni Sir R. Christian Roda, have a blessed Tuesday morning everyone on Ang Binagong Buhay and happy watching and greetings from Noveleta, Cavite. Sabi naman po ni Miss Lucy Kiabang, good morning and may God continuously spread His blessing. Sabi naman po ni Miss Bel Lahada, good morning po, Pastor. I'm Bel Lahada, your former massage therapist at LHSC. Silang Cavite, God bless your ministry to reach out people who are in need of Word of God. In fact, sa AWR 89.1 radio ako nakikinig at minsan sa CP din naman ho. So maraming salamat po, Miss Bel. We Wow. also have Miss Jing Gloria Martellano, praise God po. Miss Sima Duetes, Lord, ikaw na ang bahala sa lahat. Amen. Yes, tama ka po dyan. Sabi naman ni Miss Giselle Labris, good morning po. At sabi naman po ni Miss Denden Natividad, good morning po, Pastor, papuri sa Diyos dahil may mga kapatiran tayo na nagbalik loob sa gobyerno at nagbalik loob sa Diyos. Actually, may mga kamag-anak ako dyan sa Bagao. Nandyan po ang battalion headquarters ng 7th Infantry Do or Die Battalion, 5th Infantry Star Division. Alam ko po ang status ng mga mamamayan dyan sa Bagao. Pakibati na rin po ang relatives ko dyan na Natividad family.
Nanggaling po ako sa lugar na yan at naka-assign pa ako noon dyan sa 17th IB sa Bagao. Maraming salamat po sa mga kapatiran na naligaw ng landas at natagpuan nyo ang tunay na landas. Ang inyong kapatid sa Panginoon ay lagi po ako nakasubaybay sa programang ito. At ngayon ay isa na akong soldier of God and soldier of our country. Ang inyong kapatid, Lieutenant Colonel Alden Daniel Natividad mula po dito sa Northern Luzon Command, Camp Melchor F. de la Cruz, 5th Infantry Star Division. Ayan. Magandang araw po, sir. Oo. Napaka-active naman ni sir. Laging nanonood po sa atin. Ano, batiin ko lang din, no, kasi yung mga taga-provincial office ng DLG Eastern Samar, si Sir Jemay, si Miss Meta, at saka si Sir Gab na nakikinig ngayong umaga. Ayan, last na lang po. Siguro galing kay Miss Jeron Imelda. Have a blessed morning, everyone, and God bless us all. So, that's it for our comments for today. Magandang araw po sa mga nanonood ngayon. Yes. So, nagbalik na sa atin. So, na mukhang okay na yung connection ni Sir Ryan. Sir Ryan, any parting message na gusto mong i-share sa ating mga kababayan? Na gusto mong yung mga hamon, na gusto mong i-challenge sila? Please, go ahead. Yes sir, kasi palubat na din ako. Ayan, pasensya na po, naputol. Bali, ayun po, ang gusto ko lang pong iparating sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Cagayan. Sana po, suportahan natin ang gobyerno at kung ano yung mga programa ng gobyerno, suportahan po natin. At wag po, lalong-lalo sa mga kabataan, wag po tayong sumama na at makiisa na tayo sa layunin ng ating gobyerno. Yun lang po, maraming salamat. Opo. So, nais kong, go ahead, Cassie. Maraming salamat po, Sir Ryan, sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon ngayong umaga. Ayan, At yun lang naman. yeah. Yun lang Gusto naman. ko share, bago tayo magtapos siguro, may ilang mga minutes pa tayo. Gusto ko mag-share ng 2 verses lang from the Word of God. So, gusto kong i-share sa inyo yung nasa Romans chapter 13. Alam mo, very, famous na chapter at verse, na gusto kong i-share sa wikang English. Romans chapter 12, verses 1 and 2. Sabi rito, let every soul be subject to the governing authorities. Okay? Ang bawat mamamayan daw, ang bawat tao, magpasailalim sa otoridad ng gobyerno, for there is no authority except from God. Ito talaga yung paniniwala natin na ang Diyos ang nag-establish ng government. And the authorities that exist are appointed by God. Ang Diyos din ang nag-appoint ng mga authorities natin. Therefore, sabi sa verse 2, whoever resists the authority resists the ordinance of God. And those who resist will bring judgment on themselves. So napakaganda po, na kung sino man ang lumalaban sa gobyerno, ay lumalaban sa otoridad ng ating Diyos and they are bringing judgment on themselves. Kaya yung pinag-uusapan natin, Ate Rose, usapang positibo na tayo maging kabahagi ng pagsasaayos ng ating gobyerno. Hindi naman perfecto yung gobyerno. Maging yung government ng Diyos doon sa langit, di ba nagkaroon yung war? Even in the government, in the Holy of Holies doon sa langit, doon nag-umpisa si Satanas lumaban sa gobyerno ng Diyos. Kaya nandito tayo sa ang binagong buhay para maging kabahagi. Ano ba yung solusyon? Ano ba yung maiko-contribute natin para sa isang maunlad at ligtas at mapayapang pamayanan? So, yan po yung nais kong i-share kasi sa ating mga tagapakinig. Everything is already orchestrated by the Lord talaga. And hindi natin kailangan na mag-rebel towards it, but we must help our country kung ano ang magagawa din natin para dito. Yeah, ito yung sama-sama talaga. Let's build our nation together. Hindi perfect, hindi sakdal yan, pero nandito tayo kung tayo magkakaisa, magsasama-sama, na maisaayos. Lagi tayo sa resolution, lagi tayo sa solusyon. Hindi sa isang madahas na paraan, kundi sa isang mapayapang pamumuhay at mapayapang pakikipagbaka. Tama. Sabi nga po namin sa El Cacpas, together we will build peace better. Sama-sama nating i-build yung peace through different means and kasama ang ating mga partners para sa peace building initiatives natin. Opo. At magsama-sama rin tayo sa KKK.
ni Yes, Rose. yes. Ano po ulit yun, Ate Rose? Kapayapaan. Ano, Ayan, kaya nga kapayapaan. meron tayong total member involvement ang usapin sa kapayapaan, kabuhayan at kaligtasan. No walls, no borders, and no limits. Lahat po ay ma-involve tayo para sa ating panawagan. Kapayapaan, kabuhayan at lalo't higit ang kaligtasan ng mga kaluluwa na dalhin natin sa paanan ng ating Panginoon. Alam mo, napakaganda nung binanggit na KKK, tapos yung binanggit ni Ate Rose na TMI, total member involvement. May TMI ka pa, Ate Rose. May TMI pa, no? Total member, total, member ng nation natin na dapat involved talaga tayo to build our nation, yung binabanggit natin, no? Na lahat tayo sama-sama, lahat tayo dapat kasali sa programa pong ito. Magtulong-tulong tayo. Magkaroon tayo ng isang tinig. Gusto ko nang idagdag din, kasi and Kim, one voice, kailangan maging isa tayo, one voice tayo sa pagsigaw upang maging loud voice tayo para sa kapayapaan at kaayusan ng ating pamayanan. Opo, tama ka dyan, Pastor. At para hindi na rin madagdagan ang mga tulad ni Sir Ryan na nalinlang dahil sa hirap ng buhay. Kaya madali silang nalinlang upang sumali doon sa armadong pakikibaka. Ako very interested ako doon. Hanggang ngayon nagbabayad sila ng utang doon sa mga nagastos. Opo. Siguro let's alamin natin yung detalye na to, Kinan, kasi sa Opo. mga nakikinig po nating mga kababayan, nandito si Ryan, nagbalik loob sa gobyerno, sa pamilya, sa Panginoon, at nais nating matulungan siya, kahit papaano. Alamin natin yung details, how we can help them, Opo. Ate Rose, Okay po. Yes. Kasi pag nagsama-sama tayo, nagtulong-tulong tayo, gumagaan yung mga problema. Kasi very Opo. siya kanina, very emotional talaga siya. Na hanggang ngayon, ramdam nila yung pait, ramdam nila yung paghirap na naidulot nung kanilang maling pagpapasya dati. Na yung kanilang pamilya hanggang sa ngayon, nagsasuffer dun sa kanilang maling naging desisyon, nagkautang, para lang sa paghanap sa kanila. So, sa mga kababayan natin na nakikinig, I just would like to make an appeal, if you are interested, you can connect with this station or NTF-ELCAC para gusto nating matulungan si Sir Ryan, Ate Rose. Please connect with Ryan, at saka alamin natin how we can help him and the family na malimutan na nila yung mapait at madilim na karanasan na naidulot ng kanilang pagsama sa armadong pakikibaka. Yes, Maraming Pas. salamat, Pastor. Yes, Ate Rose. At isang makabuluhang talakayan muli kung saan ngayong umaga kasama si Sir Ryan Daguyam ang natapos natin ngayong umaga, mga kababayan at mga kapatid na ating tagapanood at ating tagapakinig sa 89.1. Muli po mga kababayan, mula po sa tanggapan ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM hanggang sa susunod po na Martes, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, muli po kayong tumutok at makinig sa Ang Binagong Buhay. Muli po, ako po si Pastor Robert Dulay para sa Diyos. Para sa bayan. At para sa bagong simula, Kami po ang inyong mga lingkod para sa ang Binagong Buhay.